Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. Ilang taon na tayo magkarelasyon. Hindi pa ba tayo magpapakasal? Hindi na mabilang ni Jenny Mehinay kung ilang beses na niyang tinanong ang kanyang long-time boyfriend na si Flavio Santos ang ganoon. Hindi mawari ni Jenny kung ano ang tunay nitong rason kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nag-propose pa sa kanya kahit matagal na silang nagsasama sa isang bubong. Hindi siya kampante na makipag-live-in na lang habang buhay at hindi magpapakasal. Kahit kailan ay hindi niya pinangarap na hanggang live-in lang. Gaya ng ibang babae, pangarap din niyang lumakad sa aisle habang nakasuot ng puting gown papunta sa harap ng altar kung saan naghihintay ang taong mahal niya. Hindi pa nga pwede. Di ba nga, ayaw pa ni Jessa? Sagot pa ni Flavio. Napahilamos si Jenny sa kanyang palad. Hanggang ngayon si ate pa rin ang magdedesisyon sa atin? Flavio, malaki na ako. Hindi naman siguro manghihimasok pa si ate Jessa. Ang sabi niya noon, pwede naman tayo magpakasal kapag magkaroon na tayo ng sapat na pera para magpakasal at bumukod. May sarili ng negosyo si Jenny. Nagmamay-ari siya ng 3 sari-sari na nasa iba't ibang lungsod. Hindi naman matumal ang benta dahil nasa public market ang sari-sari store, kaya ni isang beses ay hindi bumaba ang kanyang sales. Kung tutuusin ay pwede na sila magpakasal, magpatayo ng bahay at magkaroon ng anak dahil kayang-kaya naman niyang gastusan lahat ng iyon. Parang narinig kong pangalan ko. Ako ba ang pinag-uusapan niyo? Taas kilay ng tanong ni Jessa, kapatid ni Jenny. Bumuntong hininga si Jenny. Sabi kasi ni Flavio, hindi pa rin kami pwedeng magpakasal dahil ayaw mo raw. Di ba usapan naman natin noon na pwede na kaming magpakasal kapag may sapat na pera? Di ba ate? Ano magpapakasal? Bata ka pa, Jenny. Diyos ko naman! Napakunot ang noo ni Jenny. Akala niya kakampihan siya ng kanyang kapatid dahil yun naman ang usapan nila noon. Ate, 25 na ako. Hindi na ako bata. May sarili na ako negosyo. At kaya ko nang buhayin ang magiging anak ko. Pagak na tumawa si Jessa. Kahit na. Ako nga 30 na, hindi pa nag-aasawa. Hindi mo malambat iniisip si mama? Hindi ba pumasok sa isip mo ang bayaran siya sa lahat ng pagsisikap niyang makapag-aral ka lang noon? Imbes na magpapakasal? Ate, okay naman na si mama eh. Ikaw lang talaga ang hindi. At saka, kahit magpakasal ako, hindi ko naman pababayaan si mama. Magbibigay pa rin ako sa kanya ng pera. Kahit na. Napabuntong hininga si Jenny at tumingin kay Flavio. Hindi ka magsasalita? Ganoon mo ba kaayaw na pakasalan ako? Hindi maiwasan ni Jenny na itanong yun kay Flavio. Umiwas naman ang tingin si Flavio at tila nagigilty. Jenny, wala pa akong trabaho. Nakakahiya para sa'yo kapag ikaw lahat ang gumastos. At saka, isa pa, kailangan nating respetuhin ang desisyon ng ate mo. Pagak na tumawa si Jenny sa narinig niya kay Flavio. Yan ba talaga ang rason, Flavio? Yeah, right. Nakalimutan ko naman na tuta ka pala ng ate ko na kung anong sasabihin, susunod ka agad. Walang sariling desisyon sa buhay. Minsan iniisip ko tuloy kung sino ba talaga ang girlfriend mo, kung si ate Jessa ba o ako. Kita ni Jenny ang pagkamutla ni na Jessa at Flavio. Naihibang ka na ba? Jenny, kapatid mo yan. Tapos pag-iisipan mo ng masama. Oo nga. Ang kitid naman ng utak mo kung ganoon. Walang gana nang ngumiti si Jenny kina Flavio at Jessa. Pagod na siya sa dalawa. Simula kasi na makilala ni Flavio si Jessa ay lagi na magkasundo ang dalawa. Sana nga mali ang hinala ko. Dahil sa oras na malaman kong may namamagitan sa inyo, hindi ako magdadalawang isip na itakwil ka ate, kahit pa kapatid kita. Tumalikod si Jenny.
Kahit pa nagsisigaw at tinatawag siya ni Jessa ay hindi siya lumingon. Pagod na siya sa dalawa ni hindi siya makaramdam na may kakampi siya dahil mismong boyfriend niya ay hindi siya pinaglaban. Minsan naiisip ni Jenny na bumitaw na lang sa relasyon nilang dalawa ngunit hindi niya kaya dahil sa pagmamahal niya kay Flavio. Hanggat kaya niya, ipaglalaban niya. Umalis si Jenny sa kanila at pumunta sa kabilang lungsod para bisitahin ng isa niyang pangtindahan na pagmamay-ari. Kaysa magsenti, itinuon na lamang niya ang atensyon sa kanyang negosyo. Ma'am, buti bumisita kayo dito. Akala ko sa susunod na araw pa po kayo bibisita kasi nandito naman ang kapatid niyo kahapon. Napakunot si Jessie sa sinabi ng kanyang kahera na si Rhea. Si ate? Pumunta rito? Bakit daw? Siya lang mag-isa? Sunod-sunod na tanong niya rito. Binigyan siya ni Rhea ng upuan at tubig kaya naman umupo siya roon. Abala ang iba niyang tindera dahil marami bumibili kaya hindi binati at nginitian lang siya ng mga ito. Lalaki po, ma'am. Flavio yata ang pangalan kung hindi ako nakakamali. Pasensya na po kung hindi ko kayo inimporma kahapon. Ang sabi kasi ni Ma'am Jessa ay wag na raw dahil ikaw naman po nag-utos. Napakuyom si Jenny sa kanyang kamao. Wala siyang kaalam-alam na pinagsasabi ng kapatid at boyfriend niya. Ang ipinagtataka rin niya ay kung bakit magkasama ang dalawa kahapon. Nagpaalam naman sa kanya si Flavio na umalis, ngunit ang sabi nito ay maghahanap ng trabaho. Okay lang, Rhea, pero sa susunod ay ipaalam mo sa akin. Magkano bang kinuha nila? 10,000 po, ma'am. Nalaglag ang panga ni Jenny. Akala niya ay nasa 500 o 1,000, ngunit hindi niya akalain na 10,000 pala. Napasa po si Jenny sa kanyang noo at napahilot. Hindi ko sila inutusan, Rhea. Ni hindi ko alam kung aanhin nila ang perang iyon, kaya sana sa susunod, huwag kayong basta-basta magbibigay sa kapatid ko. Mas lalong tumaas ang hinala ni Jenny na may lihim na relasyon ng kapatid at boyfriend niya. Kinalma naman ni Jenny ang kanya sarili. Hindi siya umuwi para kumprontahin ang kanyang kapatid dahil alam niyang mainit pa ang ulo niya. Gabi na nang umuwi si Jenny. Hinatid pa siya ni Brian, ang kargador sa tindahan niya dahil bibisitahin din naman daw ni Brian ang pinsan na kabarangay lang din ni Jenny. Bakit ngayon ka lang? Sino yung naghatid sa'yo? Salubong pa ni Flavio kay Jenny pagkapasok. Kung noon ay kinikilig si Jenny, ngayon ay hindi na. Nawala na lahat ng sparks at kilig dahil sa nalaman niya kanina. Matalim na tinignan ni Jenny sa mata si Flavio. Akmang lalagpasan sana ni Jenny si Flavio, ngunit mabilis siyang hinawakan nito sa palapulsuhan. Ano? Hindi mo ba ako sasagutin? Lalaki mo ba yun, ha? Walang imik na tinanggal ni Jenny ang kamay ni Flavio. Huwag mo ako simulan, Flavio. Wala ako sa mood ngayon. Dahil pa rin ba sa nangyari kanina to? Bakit ba hindi mo nalang itindihin ang ate mo? Magkasama na tayo rito sa bahay ng magulang mo. Hindi pa ba to sapat? Pagak na tumawa si Jenny at saka humarap kay Fabio. Bakit? Sapat na ba to sa'yo? Kasi ako hindi. Flavio, kahit kailan hindi ko pinangarap na makipag-live-in na lamang habang buhay at hindi magpapakasal. Kaya nga nagsusumikap ako. Kung ayaw mo palang pakasalan ako, sabihin mo na. Hindi yung gumagawa ka pa ng rason. Ano ba? Gabing-gabi na nagsisigawan kayo. Ipagpabukas nyo na yan. Sa ganitong oras, dapat natutulog na kayo. Napairap sa kawalan si Jenny dahil sa paninita sa kanya ni Jessa. Bakit gising ka pa? Bakit gising pa kayong dalawa? At saka, bakit parang baliktad yata parehong damit ninyo? Napatingin sa sarili sina Jessa at Flavio. Nang makitang baliktad nga ang damit ng mga ito, ay tarantang hinubad ni Flavio ang damit dahilan para makita ni Jenny ang naiwang bakas ng halik ng kanyang kapatid kay Flavio. May hikis ka?
Kanino yung galing? Mukhang bago pa ah. Sarkasmo niyang sabi. Dali-daling sinuot ulit ni Flavio ang damit. Si Jessa naman ay napaiwas ang tingin at napahawak sa leeg, kaya nabaling ang atensyon ni Jenny roon. Doon niya napansin ang hiki rin ni Jessa na bagong-bago lang din. Jenny, mali ang iniisip mo. Wala kaming ginawa ni Jessa. Wala kaming relasyon. Pagak na tumawa si Jenny at saka hindi makapaniwalang tumingin kay Flavio. Masyado ka namang defensive. Napaghahalataan na kayo oh. Magsisinungaling pa rin kayo? Kung hindi si Jess ang gumawa niyan, sino? Ibig sabihin, maiba ka pang babae? At kung hindi si Jessa, bakit mayroon di siyang hiki? Ano? Sinipsip niya ang sarili niya? Ganyan na ba talaga kadumi ang isip mo? My God, Jenny! Kagat lang to ng lamok. Mahinang natawa si Jenny hanggang sa unti-unting lumakas. Hindi niya napigilan dahil natatawa siya sa kasinungalingan nito. Maya-maya rin ay bumalik siya sa pagiging seryoso. Hindi ako tanga, ate. Hindi na ako bata para lokohin ninyo. Sige, sabihin na nating wala ngang kagatan na nangyayari sa inyong dalawa. Pero paano nyo may papaliwanag ang pagkuha nyo ng pera sa tindahan ko kahapon ng sabay? Ang paalam sa akin kahapon ay maghahanap ka ng trabaho, Flavio. Pero bakit magkasama kayo? Namulta si na Flavio at Jessa at sabay-sabay na napalunok. Ano bang pinagsasabi mo, Jenny? Abala ako kahapon sa... Kung totoo nga yun, ano naman ang magagawa mo? Jessa! Sita pa ni Flavio. Ano? Nalaman na niya. Wala na saysay para magtago pa tayo. Total naman nalaman na niya. Isagad na lang natin na matahimik na tayo rito. Peki nang umiti si Jenny. Tama nga ako? Na may lihim kayong relasyon? Na niloloko niyo ko? Mga walang hiya kayo. Mga ahas. Jenny, hindi ko intensyon. Hindi mo intensyon? Nagpapatawa ka ba? Sariling desisyon mo na pumato sa boyfriend ko? Tapos sasabihin mong hindi mo intensyon? Kaya pala palagi kang tutol dahil inaahas mo pala ako. Yumuko si Jessa. Si Flavio naman ay napaiwas ang tingin. Ano? Hindi ka pa rin iimik, Flavio? Hindi ka magpapaliwanag? Sandaling huminto sa pagsasalita si Jenny at saka tumawa at napailing. Alam mo, iniisip ko noon na wala kang kwentang lalaki. Walang paninindigan at ngayon pinatunayan mo nga. Ngayon pinakita nyo na ang pagtataksil ninyo. Maghiwalay na tayo. Good luck na lang sa inyo. Tignan natin kung hanggang saan kayo. Tinalikuran ni Jenny sina Flavio at Jessa. Pagpasok niya sa kwarto, una niyang ginawa ay ang ligpitin ang gamit ni Flavio pagkatapos ay tinapos sa labas ng kwarto. Hindi na siya gumawa pa ng kung anong ingay sa takot na marinig ng kanya magulang. Siguro ay sanay na si Jenny na walang buhay ang puso kaya hindi na siya nalungkot pa sa hiwalayan nila ni Flavio. Sa katunayan ay gumaan pa ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan ay nagising na lamang siya dahil sa sigaw ng kanyang ina na si Josefa. Nakakahiya ka, Jessa! Paano mo nagawang sulutin ang boyfriend ng kapatid mo? At ikaw naman, Flavio, lumayas ka sa harap ko bago pa mandilim ang paningin ko sa'yo. Mahal ko si Flavio. Napataas ang kilay ni Jenny na marinig niya iyon mula kay Jessa. Nasa dugo talaga nila ang ipaglaban ang taong mahal nila, pero sa kasamaang palad, pareho rin silang napunta sa taong walang kwenta. Kung ganoon ay pumili ka. Sasama ka sa Flavio na yan o mananatili ka rito. Umiling si Jessa habang umiiyak. Patawad po, pero sasama po ako kay Flavio, ma. Nakita ni Jenny kung paano nawala ng balanse ang kanyang ina dahil sa naging sagot ni Jessa. Bago pa man ito mapaupo sa sahig, ay mabilis niya itong inalalayan
habang ang kanyang kapatid ay tinalikuran sila. Hila-hila si Fabio na parang tuta na takot mawala. Anak. Nagulat ang ina ni Josefa na makita si Jenny na para bang natatakot ang ina niya na malaman niyang inaahas siya ng kapatid niya. Nakikita rin sa mata ng ina ni Jenny ang lungkot at awa para kay Jenny. Alam ko na ma, huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Hayaan na natin. Kung doon sila masaya, bahala na sila. Buhay na nila yun. Di natin kailangan pigilan ang taong hindi naman tayo pinili. Tumango-tango ang ina ni Jenny. Pasensya ka na sa nagawa ng ate mo. Hindi ko aakalain na may lihim palang relasyon ang dalawa. Kung hindi ko lang nakita ang dalawa na naghahalikan kanina, hindi ko malalaman. Napakuyom sa kamao si Jenny dahil sa sinabi ng kanyang ina. Hayaan na natin ma. Babalik din sa kanila lahat ang ginawa nila sa atin. Nagyakapan ang mag-ina. Si Jessa at Flavio naman ay tuluyan ng umalis at hindi na nagpaalam. Sa ginawang pagsama ni Jessa kay Flavio ay naging matunog ang pangalan nila sa kanilang barangay. Naging laman ang mga ito sa chismis. Naging magaan ang buhay ni Jenny simula nang umalis sina Jessa at Flavio. Hindi naman kawalan si Flavio kaya hindi siya nagsisisi. Tinutok na lamang niya ang kanyang atensyon sa pag-aalaga sa kanyang ina at pag-spoil nito. Josefa! Nalaman niyo na ba ang bali-balita tungkol kay Jessa? Napaayos ng upo si Jenny dahil sa biglaang pagdating ng kanilang kapitbahay na si Aling Maria. Kagaya ng ina niya ay may katandaan na rin. Hinihingal pa ito dahil sa pagkakamali. Ha? Anong balita? Kauuwi lang nila galing Palawan dahil nagbakasyon sila. Si Jessa, nakita raw ni Estor sa kabilang bayan na palakad-lakad sa daan na may pasa sa mukha. Gusto ngang lapitan din Nestor pero tumakbo bigla kaya hindi na naman natanong kung napaano siya pero may nasagap kaming balita. Napakunot ang noo ni Jenny na kuryoso sa sinabi ni Aling Maria. Tumigil sandali si Aling Maria tsaka huminga ng malalim. Ang sabi-sabi, kaya ro nagkaroon ng pasa si Jessa dahil pinagbuhatan daw ng kamay na magulang ni Flavio. Subsob din daw sa gawaing bahay. Karma na siguro yun sa lahat ng ginagawa niya sa'yo. Nagkatinginan ang mag-ina. Huminga ng malalim si Jenny at saka pinilit na ngumiti kay Aling Maria. Maraming salamat po sa pagbabalita sa amin, Aling Maria. Walang anuman, o siya, aalis na ako. Sinundan ng tingin ni Jenny si Aling Maria palabas ng bahay hanggang sa mawala ito pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang ina. Akbang tatanungin sana ni Jenny ang kanyang ina kung ano ang gagawin nang may marinig silang katok dahilan para mabaling ang atensyon nila roon. Nagulat ang ina nila na si Josefa nang makitang si Jessa sa kanilang pintuan. May pasa sa kamay at muka at sabog pa ang buhok, habang si Jenny naman ay nagulat ng kaunti. Batid na ni Jenny na hindi magiging maganda ang pagsasama ni Jessa at Flavio dahil hindi marunong dumepensa si Flavio at lagi lang na nakadepende. Ngunit hindi aakalain ni Jenny na aabot din sa punto ng pisikal na talagang sasaktan si Jenny sa kadugo ni Flavio at wala man lang ito ginawa. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Mabilis sa lumipat ang kanyang ina kay Jessa. Mama, inaapi po nila ako. Pinagbuhatan ng kamay at pinahirapan. Parang bata na sumbong ni Jessa sa ina sabay yakap. Nanood lamang si Jenny. Kita naman niyang sincero si Jessa sa sinasabi dahil sa lungkot na makikita niya sa mata nito. Sino ba sila para gawin sa'yo to, ha? Hindi nga kita pinagbuhatan ng kamay, tapos ikaw ginaganito ka nila. Inakay ng kanyang ina si Jessa paupo sa sofa na magtama ang tingin nila ay hindi ito ngumiti,
Ngunit kita sa mata nito ang lungkot at pagsisisi. Magsasampa tayo ng kaso. Hindi na tama ang ginagawa nila sa'yo. Singit pa ni Jessa. Naiyak si Jessa sa sinabi ni Jenny. Bagay na ikinagulat ni Josefa. Hindi mo ba ako papagalitan? Hindi mo ako susumpatan? Hindi mo ako pagtatawanan? Hindi na ako bata para sa ganyan, ate. Kahit may mali kang nagawa, ate pa rin kita. Alam ko nagkamali ka lang ng desisyon na pinili. Niyakap ni Jenny si Jessa bigla. Sa balikat ni Jenny, umiyak si Jessa. Ang bait mong kapatid. Patawad. Sobrang nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Siguro nga ay karma ko na ito. Sign na ito na magpakatino na ako. Hinagod ni Jenny ang likod ni Jessa. Kalimutan na natin ang lahat ng yun, ate. Kasalanan din naman yun ni Flavio dahil pumatol din siya kahit kami pa. Pinagsabay niya tayong dalawa. Hayaan mo, hindi natin palalagpasin ang ginawa nila sa'yo. Salamat, Jenny. Nakakahiya. Ikaw itong bunso pero amateur mo mag-isip. Ikaw pa ang nag-adjust sa ugali ko. Kapatid kita eh. Hindi kita kayang kamuhian. Muling nagyakap sina Jessa at Jenny. Sa gilid ay nanonood naman ang kanilang ina habang may ngiti sa labi. Tinotoo ni Jenny ang sinabi niya sampahan ng kaso ang ina ni Flavio na siyang dahilan kung bakit nagkapasa si Jessa. Dahil may matibay na ebidensya naman ay nakulong si Flavio maging ang ina nito. Ngunit nakalaya rin dahil binayaran ng mga kamag-anak nito. Dahil sa nangyari ay napagtanto ni Jessa na hindi pala sa lahat ng bagay ay kailangan piliin ng lalaki dahil lang sa mahal mo ito. Dahil minsan hindi sapat ang pagmamahal para depensahan ka ng taong iyon laban sa taong mananakit sa iyo. Mas mabuting piliin ng taong tunay na nagmamahal at mas kilala na sa mahabang panahon kaysa sa panandaliang saya. Kung nakikita nyo na ang sign ng pagiging red flag ng isang lalaki, huwag nyo basta-bastang ignorahin. Huwag nyo basta-basta na lang magpakabulag dahil hindi lahat ng lalaki nagbabago para sa babae. Dahil minsan, kung yun na talaga ang ugali, hindi na talaga yun magbabago pa. Si Jenny naman ay hindi na nagmadali pa dahil batid niyang maitinakdang oras at panahon ang Panginoon para makilala ang taong para sa kanya. Dahil sa nangyari ay mas lalong naging malapit sa isa't isa sina Jessa at Jenny. Tumatag ang relasyon nilang dalawa bilang magkapatid. Ngayon, pareho silang lagpas na sa kalendaryo at parehong walang karelasyon. Ngunit masaya sila pareho doon. Desisyon nila na mahalin muna ang sarili bago magmahal ng iba. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!